Bumungad kay Yana si Brandon sa visitor's lounge. Pauwi na sila noon ni Jobel. Nagpalipas muna ng ilang minuto bago lumabas para hindi mataon sa bugso ng mga taong palabas ng gusali. Yana, mauna na ako umuwi sa'yo ah. Mukhang may date pa kayo ng boyfriend mo eh. Sige Jobel, ingat. See you tomorrow. Sagot naman ni Yana sa kanya. Samantalang napasunod na din si Brandon para hawakan ang kanyang kamay. Ihahatid na kita. Utos ba ng mami mo na ihatid na ako? May pag-uusapan tayo. Giit ni Brandon. Look Brandon, masyado nang komplikado ang lahat. Mas mainam kung sabihin na natin sa mami mo ang ating palabas. Kinakabahan ako sa mga plano niya. You see, nasa isipan na niyang ipakasal na tayo. Medyo nababahalang si Yana. You want it all along, right? Sabat ni Brandon. Ano? Gulat na si Yana. Hindi ba't yun naman talaga ang iyong plano? Planong ano? Gulat pa ring tanong ni Yana. Na makasal sa akin? Ani Brandon. She instantly pulled her hand from his grip. Nalukot talaga ang mukha niya sa narinig. Pinapalabas mo bang plano kitang pikutin? You really pulled it off. Nabilog mo ang isipan ni Mami pero ako mismo ang sumisigurado sa'yo. Mabibigo ka. Pagalit ng sabi ni Brandon. Sobra ang pagkulo ng dugo ni Yana. Walang hiya ka pala eh. Ang tindi mo rin palang mag-isip. Napakatahimik ng buhay ko. Gumulo dahil sa'yo. Tapos pagbibintangan mo kung pipikutin ka? Huwag ka na magpakita sa akin. Patahimikin mo na yung buhay ko. Galit na sigaw ni Yana sa kanya. Tinalikuran niya ang lalaki pero hinawakan siya sa braso. Sa sobrang galit, pinaghampas niya ito ng kanyang bag. Hindi pa siya nakontento sa ganun kaya pinagsisipa pa niya ang lalaki. Wala siyang pakialam kung may mga nakasaksi man sa gulong na mamagitan sa kanila. Halos patakbo siyang tumalilis. Parang walang nangyaring sumakay siya sa unang jeep na pinara. Pilit naman niyang kinalma ang kanyang dibdib. Makakatay niya si Brandon Cruz sa kapreskuhan nito. Pinagbintangan pa siya ng kung ano-ano na wala naman siyang kaalam-alam. Wala siyang pinlano. Nasorpresa nga siya sa mga sinabi nito. Sa namagitan sa kanila, siguro namang maliwanag na sa isipan nitong may tuldok na ang kanilang palabas. Anong nangyari sa braso mo? Tinukoy ni Marga ang kalimang braso ng lalaki na may pasa. Nasugatan ka? Naupo ito sa tabi ng nobyo. Oo. Ano bang ginawa mo? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Napansin na lamang niya kaninang meron siyang sugat matapos takbuhan ni Yana. Ang sugat na yon ay likha ng paghambalos nito ng bag sa kanya. Hindi ka nag-iingat. Tahimik pa rin siya. Nag-dinner ka na? Wala akong gana. Lalong hindi siya kumilos para magluto o magpadala roon ng kakainin. Banas na banas ang pakiramdam niya sa nangyari sa pagitan nila ng babae. Ang intensyong maayos na pakikipag-usap dito, nauwi sa gulo. Muling tumayo si Marga. Kailangan mong kumain oh. Sandali at titingnan ko kung ano ang pwedeng makain sa fridge. Kung wala talaga, magluluto na lang ako. It won't take long. Sabi nito. Hindi niya pinigilan si Marga. Naging abala na ito sa komedor. Samantalang, pinipilit naman niyang iwaglit sa isipan si Yana. Nagingit-ngit pa rin siya sa babae. Akala siguro nito ay may isahan siya. Dinner is ready. Kailangan lang siguro niya ng may makakasabay sa pagkain. Hinawakan siya sa kamay ni Marga. Hinila papasok ng komedor. Ito pa mismo ang naglagay ng mga pagkain sa kanyang pinggan. Kamusta ang mami mo? Tanong niya. She's okay. Tipid niyang sagot. Natanong mo ba sa kanya kung kailan ang balik niya ng Amerika? Hindi pa. Bakit? Sa pagkakaalam ko, darating this week si Daddy. Walang dudang sabay na silang babalik ng Amerika. Ano kaya kung sorpresahin na lang natin sila?
Nakangiting sabi niya. Sorpresahing ano? Tanong niya. Magpakasal tayo sa West. Sa pamamagitan nun, wala na tayo magiging problema pa. Saad ng dalaga. Walang dahilan para magmadali, Marga. Hindi yun ang solusyon sa ngayon. Darating din tayo roon. Ani Brandon. Brandon, matagal na rin tayo may relasyon. Don't you think it's time for us to get married? Heto at pumapagitna pa sa atin ngayon si Yana. Kailangan matapos na ang problema natin. Wika ni Marga. Wag na muna natin pag-usapan to sa ngayon, Marga. Let me handle this problem. I can solve it. Ako naman ang nagsimula ng lahat ng to. Magiging maayos din ang lahat. After this mess, maybe we can discuss of getting married. Sagot naman ni Brandon. Mas mainam pa rin makasal na tayo agad. Pilit pa rin gusto mangyari ni Marga. Itinuon na lamang niya ang pansin sa pagkain. Iniwasan na rin niyang magkomento sa tinuran ni Marga. Dati namang di nila napag-usapan ang tungkol sa pagpapakasal. Subalit ngayon at kinukulit siya ng nobya na magpakasal na sila kahit sa West lang. Katatapos lang halos ni Brandon mag-lunch nang dumating ang kanyang mommy. Medyo nasurpresa siya sa pagdating nito. Sinabi nitong tinatawagan daw nito si Yana pero hindi makontak ang babae. Oras ngayon ng trabaho, Mi. Bakit naka-off ang cellphone niya? Ayaw raw siguro niyang maistorbo. Parang ayaw mo siyang pag-usapan. Nag-away ba kayo? Mukhang yun na ang pagkakataong para matuldukan na ang relasyon nila ni Yana. Mommy, break na kami. Kaya pakiusap, wag niyo na siyang kontakin pa. Sambit niya. Ano? Tanong ng ginang. Kaswal siyang tumango. Darating bukas ang daddy mo. Pag-uusapan na ang pagpapakasal niyo ni Yana. Kung ano man ang pagtatalo niyo, ayusin mo. Ano pa ba ang hanapin mo sa kanya? Mabait siya. Mommy, there is something you should know. Alam ko na yun. Alam niyo? Gulat na tanong niya. Si Marga Soriano ang girlfriend mo, 'di ba? Paano namin nalaman? Anak lang naman siya ni na Sandra at Rodolfo Soriano, ang babaeng gustong sumilo noon sa iyong daddy. Nabigo siyang mapikot ang daddy mo. Ho? Gulat na gulat si Brandon. Alam naming 5 buwan na kayong may relasyon. Alam mo bang bagsak na ang mga Soriano? Ang kanilang kumpanya, ang Soriano Limited ay halos di na nila pag-aari. Wala na rin silang mauutangan. At ang nakikitang paraan ngayon ni Marga ay ikaw. Gold mine ka sa paningin niya. Ano? Mas lalong gulat na tanong ni Brandon. Literal na silang mahirap ngayon. Bago mo pa man nakilala si Marga, she was Mrs. Marga Wong. Hiniwalayan na ang kanyang asawa dahil naubos na niya ang pera nito na ibinuhos din sa kanilang kumpanya. Tuloy nitong sabi. How could you possibly know all this? Naguguluhan na tanong ni Brandon. Sa tita Ani mo at kay Carmi. Nagpa-imbestiga rin kami ng daddy mo. Kaya magising ka na sa kahibangan mo, Brandon. Noong isang gabi, nandito si Marga, 'di ba? Huwag ka na magsinungaling. Kung may babae ka mang dapat na pakasalan, si Yana yun. Hindi ka niya lolokohin. Saad ng mommy niya. To check the veracity of what he just found out, he called his cousin. Antimano naman siyang nakakonekta kay Carmi. Bakit? Tanong nito. Totoo ba ang mga sinabi ni Mommy about Marga? Sinabi na pala sa'yo ni Tita Mila. Lahat ng yun ay totoo, kaya nga hindi pa siya bumabalik ng Amerika dahil kay Marga Soriano. Sorry Brandon, baka kasi hindi mo kami paniwalaan kaya sa kanila na lang namin sinabi. Thanks, Anya. So, hindi niya nasagot ang sinabing yun ng ina nang bumukas ang pintuan at pumasok si Marga. Pero natigilan ito nang mapagkurong hindi siya nag-iisa. Nakilala yata nito ang mami niya, kaya mabilis dito nagbeso-beso. Kamusta po kayo, tita? Marga, right? Anang ginang. Opo, nakangiting sambit nito.
Kawawa naman si James. James? James Wong? Ha? Gulat siya. Matapos din yung maubos ang pera niya, hiniwalayan mo na lang siya basta. Sa tingin mo ba may isahan mo kami? Sorry dear, but it's already a game over. Maghanap ka na lang ng ibang bibiktamahin mo. Hindi ka namin matatanggap na maging asawa ni Brandon. Kitang-kita nila ang pagkatigagal ni Marga. Napaatras ito at walang pasabing lumabas ng kanyang pondo. Napaupo naman siya sa sofa. As for Yana, gusto namin siya ng daddy mo. Siya ang tamang babae para sa'yo. We're recognizing her as your girlfriend. Dalhin mo siya bukas sa bahay for dinner kasama mga kapatid niya. Nahangiting utos ng ginang. Ilang sandali pa ang nagdaan, sakay na sila sa elevator ng ina. Pauwi na ito samantalang babalik naman siya sa kanyang opisina. Dismayado siya sa nalaman. Kung ano-ano ang kanyang nasabi kay Yana. Inosente pa lang talaga ang babae. Kailangan niyang bumawi. Yun ang unang beses na nakatanggap ng bulaklak si Yana. Tapos, ang nagpadala ay si Brandon. Please forgive me. Yun ang nakasulat sa card. Sa umaga yun, bandang tanghali. Wala siyang nakatanggap ng mga rosas. Muli ay si binata nang galing. I'm sorry for what happened. Ang mensahe sa card. Sobrang panunukso tuloy ang inabot niya mula kay Jubel. Samantalang, kinilig naman siya. Sa pagkakaalam niya, dapat ay tigilan na siya ni Brandon dahil tapos na sa kanila ang lahat. Pero, bakit siya nito pinadadalhan ng mga bulaklak? Tapos, humingi pa ng sorry. Ano ang gusto niyang patunayan? Bakit ayaw pa rin siyang lubayan? Ayaw na niyang ituloy pa ang pagkukunwari. To him, she was simply a hired girlfriend, being paid to act in front of his mother. Wala itong pakialam sa nararamdaman niya. Ang masaklap lang kasi, hindi niya napigilan ang pusong mahulog sa karisma nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkagusto siya sa isang lalaki. Mananatili na talaga siyang dalaga. Tatanda, mamamatay siyang virgin. Danga naman kasi at sobrang pagkamaginoon ni Brandon. Hanggang paghawak lang sa kanyang kamay ang ginawa nito. Di man lang siya pinagsamantalahan o kahit na hinalikan. She would remain a never been kissed beauty. Hayan at sinusuyo ka niya. Naku, maswerte ka talagang babae ka. Sa kabila ng pag-aaway mo sa kanya noong isang araw, sinusuyo ka. Mahal ka talaga ni Brandon. Kakainggit ka, sabi ni Jubel sa kanya. Paglabas niya sa trabaho, sinurpresa siya ni Brandon. May dala itong mga bulaklak. Dala pa man din niya mga pinadala nito sa kanyang 2 set sa araw na yun. Kitang-kita yun ng binata. Naka-off ang cellphone mo, ani Brandon. Ano ngayon sa'yo? Paasik niyan sagot. Subalit iba ang isinagot sa kanya ni Brandon. May hawak man itong mga bulaklak. Nagawa naman siya nitong masambilat sa bewang at inangkin ang kanyang labi for a startling kiss. It happened in front of her coworkers. Hindi siya pinatapos ni Brandon sa kanyang sasabihin nang muli nitong inangkin ang kanyang labi. She really blushed. Inilagay siya nito sa alanganing sitwasyon. Kinilig tuloy ang mga nakasaksi. Imbitado kayo sa kasal namin. Bika ni Brandon. Talaga? Kailan? Tanong naman ng coworkers niya. Bulagat naman si Yana. Soon. Nakangiting sabi ni Brandon. Congrats! Sabi naman ng mga ito na may tuksong ngiti. Pinandilatan niya si Brandon. Totoo ang sinasabi ko. Magpapakasal tayo. Huwag mo nga akong pinaglululoko. Inilapit nito ang bibig sa kanyang tenga. Tinapos ko na ang relasyon namin ni Marga. Meron pala siyang masamang balak sa akin. Pero, nalaman namin ang kanyang habol. Mismong sina mommy at daddy ang nakakaalam nun. Ha? Gulat siya sa nalaman. Yun ang totoo. Kaya, ang pagpapanggap natin, atin ang totohanin. Gusto ka ni na mommy at daddy para sa akin. Ano? Gulat siya.
Alam mo ba kung bakit sa dinami-dami ng babae noon sa Plaza Metro ay ikaw ang aking napili? Ani Brandon. Bakit nga ba? Tanong niya. Kasi ikaw ang pinakamagandang nakita ko roon. Nanatili nitong bulong. Halos nakayakap pa rin ito sa kanya. Patawarin mo na ako sa mga sinabi ko noong isang araw. Pasensya na talaga. Kahapon ko lang kasi nalaman ng lahat. Akala ko, ikaw ang nagsabi kay Mami ukol sa amin ni Marga. Pinapatawad na kita. Nakangiting sabi niya. Halika na kung ganun. Susunduin pa natin ang kambal sa inyo. Hinihintay tayo roon ni na Mami at Daddy. Maniwala ka sa akin. Pag-uusapan na natin ngayon ang tungkol sa ating pagpapakasal. Hindi mo naman ako mahal alanganing tanong ni Yana. Mahal kita, Yana. Di ko lang maamin pero nahulog na ako sa'yo. Sagot ni Brandon. Kahit na mahirap lang ako? Tanong ulit ni Yana. Oo. Mahinang bulong nito. Muli ay inangkin ni Brandon ang kanyang labi. Sa pagkakataong yun, walang pag-aalinlangan niyang tinugon. She had been kissed. Magandang senyalis na yun. Oras na makasal sila, di na siya mamamatay na virgin. Ikinasal sila Brandon at Yana sa isang private resort ng pamilya ng mga Cruz. Lahat imbitado kahit mga katrabaho ni Yana. Masayang masaya ang mga magulang ni Brandon. Totoo ba ito? Kinasal na ako sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong ni Yana sa asawa niyang si Brandon. Yes, asawa ko. You're not my girlfriend for hire anymore because you're my wife now at iyong-iyo na ako, Mrs. Yana Cruz. Pilyon tugon nito. Tumawa ito at pinong kinurot ang asawa. Excited na ako sa honeymoon natin, asawa ko. Pero kinakabahan ako kasi ikaw lang first time ko sa lahat. Nakangiting sambit ni Yana. Don't worry, I'll be gentle. Pilyong sagot nito. Muli ay siniil ni Brandon si Yana ng mainit na halik. Alam niyang meant to be sila dahil ang babaeng binabayaran niya dati, ngayon ay asawa na niya. Wakas. Please like, subscribe, notify,